Teacher Glay here, and welcome to the 18th episode of Life at 27. And we're back with another episode, and this time I'm with my sister's boyfriend. Ayan, siya yung sister ko. Oo, second time niya na yan. Hindi lang mapapansin kasi ang actingan niya ngayon ay girlfriend ni Carlos Yulo. Eh! Oo. And ito yung kanyang boyfriend. So, sige, ano muna name mo? Saka lang. Ako si Lawrence. Yeah, Arlo. Lawrence. So, how are you, Lawrence? How's life? Okay naman. Very simple lang siguro. Happy. Happy kasi... Very simple lang din yung sagot niya. Happy kasi... Lumingon lang. Tapos, happy ka because of Janea? O talagang sinasabi mo lang to kasi siya yung pag-uusapan natin? Hindi, happy naman talaga. Naman! Hindi kasi, hindi mo masasabing completely pa. Kasi siyempre, may mga journey pa. Tsaka bago pa lang naman kami. Gano'n na ba kayo katagal? Lagpas 1 year na. So, mga around 1 year and 3 months. Okay. Tama ba yung sagot niya? 1 year and 3 months. 1 year and 3 months. Mag-aaway pa ata sila dito, May guys. June, July. Tama. 3 months. Tama. Okay. Tama. Mag-aaway pa ata sila. 1 year and 3 months. Pero so far, dun sa onset ng relationship, masaya naman. Masaya naman. Masaya ka naman. Ikaw, masaya ka naman. Gaya sagot niya. Pero masaya naman talaga. Si Milog. Masaya naman. Yes, totoo na yung masaya naman. Masaya naman. Hindi ba? Masaya na. Nagsisindakan pa po silang dalawa. But anyway, mukha naman talagang masaya si Lawrence. Kasi nga, based pa lang dun sa title nung episode natin, no? She is his answered prayer. Kabog! Answered prayer! So, bago natin pag-usapan yun, bakit o kung masaya ka ba talaga dun sa answered prayer mo? Ano ba muna yung answered prayer? Para sa inyong dalawa, pag sinabing answered prayer, ano ba siya? Kasi pwedeng iba yung perspective natin pag sinabing answered prayer. Ako man na? Ikaw na talaga. Oo, Okay. ikaw. Sa akin, siya? Prayer siya. Okay. Na-answer. Finance? Do totoo naman. Kasi meron different kinds of prayer din kasi. Dahil meron ding mga prayer na hindi siya pwedeng matupad kasi nga, halimbawa, gusto mo yung sasakyan ng kapitbahay mo, yung mga ganon. Hindi siya, pero, for me kasi, yun yung answered prayer, madalas, yung, nagpipray ka na para sa'yo din naman. Tapos pinipray mo lang, parang hinihingi mo lang siya kay Lord para mapunta sa'yo. And then, nangyayari. Parang ganun. So, yun, nabanggit mo lang na may mga prayers kasi na hindi nasasagot. So, naniniwala ka na hindi lahat ng hingiin natin kay Lord. Kasi, di ba, ang sabi ng Lord, ask and it will be given to you. Di ba? Ask it in prayer and it will be given to you. Pero, nabanggit mo na may mga prayers na hindi nasasagot. So, parang, ano yun? Ano yung mga prayers na yun? Bakit hindi siya nasasagot? Well, for me, kasi mga prayer na parang technically, hindi ka naman kasi nagpipray kay Lord kasi hindi naman siya nagbibigay ng chaos and ng mga negative things like, bawa gusto mong mawala yung isang tao, certain tao. Okay. Hindi siya prayer, parang kino-curse mo lang yung tao. So, hindi rin siya makukonsider as prayer din dahil prayer is for God, not for demon or sa other negative things. Yung example mo, na parang yung sa kotse. Gusto mo makuha yung specific na car niya. Pwede ka mag-pray ng same doon, pero hindi yung sa kanya Kotse mismo. Kotse pa ng kapitbahay. Unless binibenta sa'yo, yung mga ganun. O kaya yung asawa nung kapitbahay mo, yun yung pinagpipray mo. Talagang, paano nga naman i-answer ng Lord yung mga bagay na hindi naman parte ng will niya for you. Then kasi yung papasok na kailangan yung hinihingi mo nasa menu. Oo, kasi minsan, kunyari, o-order ka, nasa restaurant ka, fine restaurant ka, tapos umorder ka ng calamares, o kaya kwek-kwek. O, di ba? So, parang alanganin, kaya nandun ka naman sa tuhog-tuhog, tapos umorder ka naman ng kajun na seafoods, o, di ba? Paano ibibigay yun sa'yo? So,
parang palaging dapat nasa menu. Ikaw sis, nag-a-agree ka ba dun? Yeah. Na may mga prayer na hindi tinutupad ng Bakit sa tingin mo? Well, aside dun sa sinabi niyo, parang laging dun sa will kasi ni Lord eh. Parang, paano nga naman ibibigay yun? Parang, kung hindi naman talaga good for you. So, laging dun tayo. Yun yung parang ano ko dun. Meron talaga mga bagay na pag pinagdadasal mo na gusto mo punta sa'yo, pero hindi talaga for you yun eh. Kasi meron mas better na nakalaan for you. Tama. So, yun siya. The Lord knows what's best for you. No? Nakikita niya na kasi yun. Kaya, minsan nga, may mga nangyayari talaga na wait ka lang, o kaya it's a no talaga kasi hindi talaga yun yung best para sa'yo. So, ang answered prayer for you sis, kasi nabanggit na ni Lawrence yun eh. So, how about sa'yo? Ano yung definition mo ng answered prayer? Ano ba siya? Parang sa wants lang ba natin siya? Or sa needs lang ba talaga natin siya nag-a-apply? Copycat ko na lang siya. It's a prayer that has been answered by the Lord. Yeah. Siguro parang sa end ko, kasi parang ganoon din talaga yung pinaka-ano ko sa answered prayer. Pero parang yun nga, parang sa akin, answered prayer is yung parang, yung nasa heart mo talaga. Na, parang gano'n, na kunyari nasa heart mo na yung gusto mo talaga, pero alam mo rin kasi talaga dapat, kung alam mo bang nasa linya yung pinagdadasal mo. Like, baka nga kasi yung pinagdadasal mo is hindi naman nasa linya. Parang negative yung pinag-pray mo talaga. Pero kunyari yung pinag-pray mo talaga is good for you. Alam mong wala kang nasasaga sa ang ibang tao or parang makakabuti to for you or alam mo naman dahil alam mo yung promise ni Lord sa'yo, alam mo kung ano yung gusto ni Lord sa'yo. So, kung yung prayer mo is dikit doon, tapos yun yung nasa heart mo talaga, alam ko na parang yun yung ina-answer ng Lord talaga yun. Kasi, alam mo naman lahat ng maganda at pinangako na sa'yo ni Lord eh. Kung align doon, then yun yung answer prayer sa akin na parang alam kong ibibigay ni Lord in time, in God's perfect time. Tapos naalala ko din, pag sinabi bang answered prayer, ano siya, sa tao lang ba siya, o kaya gamit material things din ba? Pasok din ba yung mga material things doon? Kasi diba, something spiritual, sabi nila kapag answered prayer. But how about the material things that you want? Kasi nabanggit nyo, needs and wants yun eh, no? Yung pag-answered prayer. Paano yung mga material things? Kunyari, gusto ko, pinag-pray ko yung iPhone, ganyan. Kasama ba siya sa mga binibigay talaga ng Lord? Parang ganun. Ako, para sa akin, kahit the simplest thing din. Like, for example, yung, alam mo, yung birthday ni Zach. Yeah. Like, ng tanghali. Cute Kumain na kasi kami. And sabi ko, parang gusto ko ng chicken na yung kahit anong may sauce. Yung parang, hindi pa tayo nag-eat, no? Gusto mo na. Kaso before nagkataon na, hindi tumugma na doon kami makakakain. Parang iba yung hindi kami restaurant na walang chicken. Walang chicken. Na may flavor. Sabi ko, gusto ko yung kahit anong chicken, kahit walang specific flavor. Sabi ko, gusto ko talaga ng ganun. Pero hindi kami nakapunta, wala kami napuntang restaurant na ganun. Tapos, nung gabi, nagulat yun, yung handa ni Zach doon sa birthday niya. Okay, enjoy na enjoy ka. Kaya sabi, tapos naalala niya, uy, ito yung gusto mo. Pero pinag-pray mo yun or talagang parang binigay na lang ng Lord? Kasi binigay lang ng Lord. Pero parang pinag-pray ko rin kasi gusto ko rin ng ano. Pero parang titignan mo para kasi hindi totally, parang inano niya pray na pray. Kasi parang sabi lang niya, hala, parang gusto ko nung ano na yun. Tapos parang si Lord, binigay lang talaga din sa kanya yung ni-request niya na yun. Technically, hiningi mo pa din siya kay Lord. So, that's prayer eh. Di ba? Yun yung ibig sabihin ng prayer na hihingi ka. Hindi naman necessary yung kailangan nakaluhod ka pa talaga, tapos ang dami mo pang sinasabi na pagkaano-ano. Yung simpleng kinausap mo si Lord, sinabi mo sa kanya, you ask kung ano yung gusto mo, and tama kayo kung naka-align nga yun dun sa plano niya. Ibibigay niya yun eh. And the Lord wants you to enjoy this life. So, kaya, yung cravings mo na yun, no? Binigay niya talaga. Yung kahit mga ganong simpleng bagay, eh, no? Ibibigay talaga ng Lord. Kasi ganun kanya kamahal, eh. Kung meron mang magsuspoil sa'yo, it's really the Lord. Basta, again, naka-align dun sa magandang plano niya for you. So, to answer the question, yung pagdating sa material things, sa tingin nyo, He gives those things as well. Yeah. Basta makakabuti. Basta makakabuti sa'yo. Kasi nga, yun, pabalik tayo. And ang tanong ngayon, answered prayer mo nga si Bilog. Ko-confirm lang natin yung title ng episode na to. Is she your answered prayer? I am proud naman na sabihin na ako. Kasi, yes.
siya naman talaga. At Yes! may proof din naman ako. Okay, ano yung proof na yun na siya ay answered prayer? Yung, ingay, like ko sinasabi sa kanya na nagsimula akong naisip yun nung video na yung sumasayaw sila nun. Wait lang, bigyan mo muna ng a little bit of a context, no? Yung background lang. Ano ba? Kailan mo ba siya nasilayan? Yes! Kailan mo ba siya na-start pinag-pray? Parang gano'n, para mag-gets nila. Hindi ko maalala kung kailan yung exact date. But alam ko na 2012 kasi 2012. kasi yun yung video na nakasave dun sa laptop ko na ginamit nila. Actually kasama ka rin dun sa video. May sister siya kasi na parang naging ate-ate namin that time. Tapos ayun, nung sumasayaw silang dalawa na ate ko. Sabi ko, parang ang specific na prayer ko yata nun is, sabi ko, Lord, gusto ko ng gantong magiging wife. Or kung hindi man siya, kasi siyempre, di ba hindi naman may free will tayo eh. So, hindi pwedeng kung yun talaga. So, sabi ko, kung hindi man siya, somehow, halapit sa kanya. O... Bakit? Nung nakita ko yung video, yung ginawa nila doon, naggalaw-gaw lang siya, be. Kasi nung... Bakit? Gusto mo babaeng magalaw-gaw lang? Hindi, kasi... Walang yun ang baliw. Hindi, kasi nung time na yun, parang, hindi ko masasabing boring eh. Parang, nonchalant lang ako nung time na yun. Parang hanggang ngayon naman nonchalant. Hindi, kung nonchalant na ako eh, mas more pa nung bata ako. Kaya sabi ko, gusto ko ng yung parang medyo may kulit para magkaroon ng color sa life. Para hindi lang sobrang simple lang yung life na wake up in the morning, tapos routine every day. Okay. So, dahil dun sa kakulitan niya dun sa video. Kung makikita niyo yung video, galaw-gaw lang siya dun, be. Ilang taon ka nun, sis? 2012. Ilang taon ka ba ngayon? 26. 26. Tama na. Tama na. Guys, 24. Yung sa unang episode na eh. So, 14 ka pa lang. 26. So, kung 2012 minus 12 years. Mag-back 13 ka na, years be. na pala, 13 years. Computing mo maganda sa... Computing mo na, Bebs. Hindi namin alam. 14. Mga 13, mga ganun. Mga 14. Watch me whip... Ano yung ginano namin? Gangnam. At saka yung uplift my hair back and forth. Nagbabang pero Gangnam Style yung yung... Isipin mo, pinag-pray niya si Bilog na gusto niya mag-enjoy dahil nag-back hair, back and forth. Gangnam Style lang kami. Tapos hindi pa siya ganyan yung itsura niya, Bebs. Talagang dugyot pa siya. Pero anyway, dahil ngayon, to give color to his life. Kabog! Ikaw lang kasi katulad yung color ng rainbow na yun. So, totoo ba na nag-give ni Bilog yung life mo ng color right now? Actually, In what way? May, siguro yung, kasi nga, laging uplifting. Tapos, isa sa na-adapt ko sa life ko na simula nung nakasama ko siya is yung hindi nagpa-plan ng, yung, like for today, kasi ako, araw-araw, may plan na ako specific, gantong oras, gantong kakainin, gantong gagawin. Sa kanya, try natin to, something new, something different. Spontaneous kasi yan. Kaya yun, natutuwa ako kasi siyempre, hindi na siya yung parang templated na expect mo nang mangyari yung ganito ganyan. So parang talaga, nagkakaroon ng excitement ka everyday, no? May mga surprises. Going back pala doon, no, na answered prayer mo nga siya and you're giving a little bit of a background. So, nung pinag-pray mo siya, nakuha mo ba siya agad? Actually, hindi. Hindi. Umabot na ako sa time na akala ko hindi. Kasi sabi ko, siguro baka may isa lang si Lord na miss. Kasi lahat ng pinagpipray ko kay Lord, as of now, nabibigay niya. Dalawa na lang, isa na lang. Pero isa kasi hindi niya pa pwede ibigay. Like, hindi pa talaga. Timing ba? Oo. So, nung time na yon parang feeling mo give up na. May times na akala ko wala na. Kasi hindi ko siya naisip. Actually, pinag-pray ko siya for the second time. Months before niya ako sinagot. Kasi, nung parang, di ba nag-start kang, pinursu mo siya nun eh. Di ba tama? Pinursu mo siya, kaya lang, nagkakaroon ng instance na may jowa siya, tapos pag wala siyang jowa,
May jowa. Ikaw Oo, yung may ako naman jowa. meron. Ang daming ganun moment. Hindi nagtutugma ang aming landas. Ganun. Oo. So, parang hindi nagkakasabay talaga ng mga moments na yun. But anyway, bakit mo siya pinag-pray ulit bago ka... Kailan kanya nga sinagot? 2023 ng May? May, Yeah, May 22. Oh, May 2023. So, isipin mo from 2012 to 2023. Ganun kalayo. Pero bakit ka ulit nagkaroon ng thought na, uy, gusto kong ipag-pray ulit to si Jenea? Actually, hindi. Prayer din siya at the same time. Kasi kaya ako naalala siya dahil I'm not sure if familiar kayo sa show na New Girl. Hindi. Yung New Girl. Kasi yung friend ko, pinanood ko yun kasi siya nag-advise na, maganda panoorin mo to. Parang naghanap kasi ako ng sitcom kasi after pandemic, mahilig na ako manood ng sitcoms kasi nga parang yun yung pinapanood ko habang nag-work pag naboboard ako. Tapos nagustuhan ko yung isang character doon na kaugali niya, na spontaneous sa lahat. Na hindi siya, malakas yung confidence niya sa lahat ng bagay na pagka may mga bata, kaya niya maging act na parang bata para sa mga bata to entertain them, yung mga ganun. Tapos sabi ko, actually hindi siya specifically, but sabi ko, gusto ko yung, pwede rin naman siya or somehow malapit sa kanya. Gusto ko ganun yung ugali. Tapos gusto ko next year na. Kasi around November o December ko yun. Okay. Tapos sinabi ko rin yun sa friend ko, yung may sinat. Sinabi ko sa kanya yun. Sabi ko, ganun yung prayer ko kamo. Tapos sabi niya, nakipag-agreement naman siya. Sabi, okay. Kasi ako, natatakot. Hindi naman natatakot. Parang, sabi ko kasi I'm 28 na. Sabi ko, kailangan ko na siguro kasi nga siyempre ang hirap mag-start ng family or ng future with with a spouse ng sobrang late na. Kasi gusto ko around 3 kids. Sabi ko parang hirap. 3 kids. Kung hindi 3, may isa pa yung kasuhin yun. Sige. Kung hindi kailangan i-disclose. Pero ibig sabihin, dun sa time, kasi ang tagal nung gap eh. So, kung 2012 to 13, parang 11 years. Diba? Dun sa 11 years na yon, nakalimutan mo na minsan yung prayer mo na gusto mong maging girlfriend. Si Bilog or parang si Bilog. Actually, nakalimutan. Ay, si Nea pala, sorry. Nickname niya po yun. Go. Nakalimutan ko lang siya siguro ng mga one year. Kasi akala ko masaya na siya. Wait lang. Paano yun? Siyempre may mga time na may girlfriend ka eh. Yun nga. Yun yung may girlfriend ako. Na. Tapos, nakita ko parang masaya na siya. So, sabi ko, baka hindi nga talaga. Hindi talaga. Baka may yun nga, sabi ko, baka may isang prayer lang ako na hindi nasunod. Which is okay lang naman. Dahil talagang, kasi ako constant praying, like, may times na, hindi kasi ako formal na yung nagpipray, tatahimik, magpipray, mag-amen. Talagang yung prayer ko talagang whole day, like, Lord, gusto ko ganito. Parang ganun. Parang may kausap lang ako sa phone na mag-dap 24/7. Pero makulit ka. Tapos, ako kasi pa nagpipray ako, isang beses lang. Hindi ko na pinagpipray ulit. Tapos nagti-thank you na lang ako. Pinagpipray ko pa rin siya, pero more on thank you na lang. Tapos, ayun. Yun nga, pinagpray ko lang siya ulit ng once nung before, Tapos, may times na nalilimutan na, yun nga, yung 1 year lang yun na time na hindi ko na naisip. Kasi nung time na yun, akala ko happy na siya noon. Tapos ako, meron naman akong girlfriend. Kaso buti na lang, napalihis ako na, ayun, na may mas better pa pala. Na bibigay pala ni Lord. Ganun talaga eh. Kasi minsan, nakakalimutan na natin yung prayer natin, pero ang Lord hindi yun nakalimutan. Di ba? May mga ganung instances talaga sa life natin na, ay sige, susukuan ko na tong prayer request ko na to kasi baka hindi naman talaga to for me. Pero at the end of the day, ganun ka-gracious and ka-generous ang Lord natin na kahit yung mga simple request nga natin na tayo mismo, nakalimutan na natin, pero siya, hindi niya yung nakalimutan. Ganun siya ka-faithful, no? Ganun siya ka-faithful sa life natin. So, yung mga kala mong imposible, nagiging posible tuloy siya. Kasi isipin mo yun, yung gap na yun. Ganunan talaga eh. Ganunan talaga kayo noon. Tapos parang hindi mo na aakalain na magkakatagpo din pala yung timing nyo. Pero sa tingin niya, ito na talaga yung best time ba para mag-jowa kayo? Sa'yo, below perspective mo. Kasi pumapasok-pasok si Lauren sa life mo eh, di ba? Pero hindi natutuloy.
So, sa tingin mo, perfect timing na ba to? Ako, oo. Bakit? Kasi parang, kung pinush before or na-push man before, feeling ko ang end up din na break up. Kasi syempre yung maturity nyo nung mga time na yun, hindi pa yung katulad na ngayon na parang yung nag-grow kayo individually. So yung natutunan nyo, nag-mature kayo, nag-grow kayo, yung natutunan nyo doon, parang kaya mo na talagang ano ngayon sa relationship mo. So parang para sa akin, so like, best time na siya kasi parang kaya na namin, kasi pa-marriage na yun naman na talaga yung goal. So hindi na kami parang playtime na lang. Hindi na siya more on butterflies talaga. So, yung mga, hindi na. So, parang ako sa end ko talaga, alam ko ito na yung perfect time para sa amin. Kasi, ano na kami, parang sa age pa lang namin, yung mga experiences namin, okay na. So, pagod na maglaro. Oo. Tapos na talaga maglaro. So, parang, siguro naman hindi naman to naglaro. Parang hindi naman to naglaro. Oo, hindi naman siya naglaro sa relasyon. Pero, pares naman kayo loyal naman kasi talaga. Hindi kayo, seryoso kayo pagdating sa relationship Pero yun nga, tama. Yung maturity kasi. Yung maturity. Ikaw, Lauren, sa tingin mo, ito na yung perfect time. Nung una, pinag-usapan namin yung dati sa ba't hindi na lang dati, para mas mahaba yung memories na. Para mas matagal, mas nakilala niyo na yung isa't isa. Tapos lagi niya sinasabi na, hindi, perfect timing to, parang gano'n. Noong una, hindi pa ako agree sa kanya. Then, nung tumagal na kami, like, umabot na kami siguro ng few months, like 9 months siguro, or 10 months nung kilala na namin isa't isa, doon ko na-realize lang na, oo nga, tama nga. Kasi may mga situation na pag hindi ako nagkaroon ng, like, kung nangyari yun before, possible nga hindi kami magbe-break kami, hindi kami magkakaintindihan. Na which is ngayon, dahil nga doon sa maturity namin, nag-match na tamang timing nga talaga. Ganun magbigay ng, ganun mag-answer ng prayer ang Lord Di ba? Ang ganda. Kasi kahit yung readiness nyo, ito-check niya yun Kasi yun yung timing. Kaya nga minsan, wait lang anak yung sagot niya. Hindi naman talaga no. Pero your readiness to receive that blessing. Are you ready enough? Parang yung sabi sa akin ng manager ko sa Sun Life. Kasi lately wala ako nasasubmit na, na client, diba? So, hindi ko na-hit yung quota. Tapos parang sabi niya, baka kasi wala kang client kasi hindi ka ready para dun sa mga clients na gustong ibigay sa'yo ng Lord. Tapos na-realize ko, oo nga, hindi na ako ma-attend ng mga trainings ko before kasi sobrang busy ko sa teaching job ko. So baka ganun. Yeah. So syempre, yung parang example lagi sa atin ni Pastora, diba, na pray ka ng pray for a car. Pero ang tanong, may lisensya ka na ba? Diba? Meron ka na bang meron ka na bang panggas, pang maintenance? Kasi kung wala ka pa ng mga bagay na yun, sasakit lang yung ulo mo kasi wala kang pera para ma-maintain yun. Tapos masisira pa yung sasakyan mo. Something like that. And ang Lord, hindi niya goal na yung blessing niya ay magiging dahilan pa para ma-stress ka. Kaya nga siya blessing. Kaya siya blessing. So baka pagdating nung yung dati, kung naging kayo, di ba, answered prayer mo na nga siya kasi matagal mo na siyang prayer. Pero masisira naman kayo sa isa't isa, di wala din, masa-stress din kayo. So, ang ganda na nire-ready talaga tayo ng Lord before He answers your prayer. Ganun kaganda yun. And kapag na-experience mo na yung prayer na yun, di ba, ang saya sa puso. O kayo, ikaw, Lawrence, ano naramdaman mo nung sinagot ka na ni Bilog? Kasi matagal mo siyang, prayer request. Prayer request parang living prayer request mo yan siya Ano naramdaman mo nung nangyari na? Ako, alam ko tinanong niya na sa akin to dati. Tapos hindi kayo naniwala na wala akong reaction. Pero totoo naman, di ba? Wala akong reaction masyado nun. Natural ka kasi. Hindi dahil sa, kasi ako pagka nakukuha ko yung mga answered prayer ko na sobrang long term na, talaga nag-enjoy talaga ako, parang nagsa-celebrate ako. Pero sa kanya, hindi ganun. Pero hindi dahil sa hindi ako natuwa. Kasi hindi ako makapaniwa. Akala ko nananaginip lang ako nun. Like sabi ko, totoo ba to? Parang, Cloud9. Oo, parang, hindi ko na alam. Kaya sabi ko, hanggang sa pag-uwi ko nun, hindi ko rin alam, baka mamaya natutulog lang ako or nanaginip lang ako na, kasi pag nanaginip ako, medyo realistic, kaya akala ko, baka sobrang realistic lang yung panaginip ko. Pero totoo pala talaga. Taray, dream girl! Kasi diba kinonfirm ko pa sa'yo kinabukasan? Oo, kinonfirm kung sinagot niya nga talaga. Sinagot ka talaga. Kasi baka mamaya na nanaginip lang ako. Kasi memory ko lang na... Mga drama siya. Parang sampal na ako. Sampal.
Kaya yun. Gigil mo ako. Siyempre nga. Ikaw, Bilog, nung sinagot mo siya, I mean, ano yung, bakit? Ba't mo siya sinagot ba na nun? Ba't nga ba? Charot! Ba't ko siya sinagot? Nagpe-pray ka rin ba ng partner nun? Actually, nung time na yon, to be honest, hindi ako nagpe-pray ng partner. Ang pinagpe-pray ko talaga nung time na yun is peace. Parang peace sa heart ko. Kasi parang, ang feeling ko nga nun, mas, hindi ko kailangan ng, ng partner that time. Kasi parang, oo. Parang mas okay na. Kasi na, na ako parang, di ba, after na broken hearted ako. Tapos, ang tagal bago ako nakaramdam ulit ng peace. Pero yun, sa sarili ko na. Walang guy or walang other tao. Wala akong kahit sino nung time na yun. So, sa sarili ko na siya, nakaramdam ako ng peace. So, parang sabi ko, gusto ko yung ganun. So, nung continuous peace. Oo, ganun. Yun yung prayer mo nun. Yun talaga yung prayer ko nun. Pero kasi nung siya, parang, pero to be honest kasi nun, alam ko rin sa sarili ko, dahil sinabi ko na rin to sa kanya eh, na alam ko naman na, kung mag-boyfriend man ako after na ex ko, si Lawrence yun. Di ba sinabi ko sa'yo? Kasi parang feeling ko, ay, wala na nga kasi akong plano. Kasi hindi ko na nga pinag-pray. Wait lang, nung time na sabi mo, kung mag-boyfriend ka na ulit, si Lawrence, hindi ka pa niya pinapursue. Hindi talaga. Hindi pa. Parang kasi ang sabi ko nga nung time parang ayoko na nga kasi mag-boyfriend talaga ulit na. Parang okay na nga kasi ako na lang. Tapos sila mama na lang. Okay na ako parang ganun. Feeling ko magiging rich tita ang goal. Ganun. Iyan mo yung tita na lang yung goal. Pero kung mag-boyfriend man ako, siguro si Lawrence nga yung naiisip kong guy na pwede. Kahit hindi pa siya nagpapansin sa'yo. Hindi na siya nagpapansin. So talagang umano lang siya sa utak mo. Oo, parang yun. Kasi dati pa kasi nun, parang may time kasi kami na hindi nga kasi kami nagtutugma dalawa. Pero meron kami dating usapan na, oy, yung usapan lang na walang kwentang usapan talaga, parang ganun. Pero parang sa end siguro namin dalawa, parang, sige, pwede na magkatotoo naman yun siguro. Pero ang parang usapan namin nun, pag dumating ng 30 years old, na wala pa rin kaming boyfriend and girlfriend, baka pwedeng kami na lang. Kabo, nangyayari pala talaga. Magkaibigan naman, kasi kahit pa paano, magkaibigan naman kami, hindi lang yung close, kasi nga parang dahil kanya-kanya may buhay. Pero kunyari, pag alam mo na sad ka, or wala kang pwedeng makausap or isa rin siya sa guy talaga na parang pag kailangan ko ng perspective ng guy, pwedeng siya yung madalas na tatanungin ko. Para kasi kami friend pa rin naman. So parang sa end ko nga nung time na yun, siguro mag-boyfriend ako si Lawrence na lang yung guy na gano'n. Alam niya yun. Technically, nung dumating si Lawrence sa buhay mo, ang prayer mo ay peace. Yeah. So, sa tingin mo, siya ba yung peace in a form of, yung peace na pinagpipray mo, binigay ba yun ng Lord through Lawrence? Agree, yeah. Wow, agree. Yun nga sabi ko talaga, kasi sabi ko nga sa kanya, ngayon ko lang na-experience yung relationship na hindi ako kinakabahan everyday. Parang, hindi ako natatakot na bukas di mo na ako mahal. Yung parang, yung peace na parang, kahit, panatag talaga ako, na kahit meron akong mga, as a adult, na parang marami akong kailangan isipin dahil adult ka na marami na kayong kailangan harapin. Pero siya yung part doon na hindi ko kailangan idagdag doon sa iniisip ko kasi alam ko na siya yung, andyan siya sa tabi ko. Sa lahat ng bagay. Alam ko na hindi niya ako lolokohin. Alam ko hindi siya maghanap ng iba. Kahit ano pa yung ugali kong makita sa kanya. Sobra yung peace sa heart ko na parang, hindi, mahal ako na to Ganun. Yes naman. So, ibig sabihin, answered prayer mo din si Lawrence. Yeah. Nox naman. Inikilig na yan. Tignan mo. At saka doon mo makikita na ang Lord, pag nag-pray ka for something, hindi siya talaga yung minsan kasi ako, personally, naranasan ko yan recently, no? Parang best example na din. Parang ang prayer ko naman lagi, i-bless ako ng Lord para ma-bless ko yung family, alam mo yun, para meron akong sarili kong pera. Tapos parang may time na nalungkot ako na, Lord, ba't yung mga ginagawa ko parang hindi nagbubunga, gano'n. Wala akong pera, ilang ano na akong unemployed, parang gano'n. Yung, syempre, ang declaration natin, mayaman tayo. Pero pag tinignan ko yung bank account ko, dahil 3 buwan na ako, walang pumapasok na sahod, parang, ito, oo nga, mayaman ako. May labas talaga sa ilong. So, parang ang naisip ko nun, pag mayaman, pera, diba? Ganun i-answer ng Lord yung prayer ko. Parang malungkot ako nun. Tapos,
na-realize ko lang, no, pinarealize sa akin ng Lord na mayaman ka in different forms, in different ways. I have answered your prayer na pagyamanin ka in different ways. Hindi man sa pera, pero mayaman ako in a sense na meron kayong akong family na kayo yung binibless ng Lord, kahit yung partner ko, di ba, si Babsi, siya yung binibless ng Lord pagdating dun sa work niya. So, kahit nagpa-plan kami ng wedding, di ba niya ako yung nire-require na, mag-ambag ka ng ganito. Tapos, sinusunod niya pa yung dream wedding ko, be. Which is prayer ko din, yung dream wedding na yon, prayer ko din. Tapos, sinasituit niya na mangyayari yon. And, binibless talaga siya ng Lord, di ba? Alam niyo naman yun kung paano siya binibless ng Lord. So, doon ko na-realize na, oo nga, may mga prayer pala na nakala mo hindi mo nakuha. Pero, pag inopen mo yung eyes mo, talagang in-answer ng Lord yun, pero in a different form. Diba? So, ang saya sa feeling. Kaya, you just really have to be grateful and maging aware kung ano ba yung mga binibigay talaga sa'yo, Lord. Kunyari yun, peace. Hindi mo naman pinag-pray na jowa talaga jowa yung ibigay sa'yo Pero ang prayer mo, that continuous peace, yung may security ka sa heart. Tapos, ayan, si Lawrence, di ba parang, doon na talaga kayo pinagtagpo ng Lord. Doon na kayo pinagtagpo ng Lord. Kaya ang ganda na, basta nagtitiwala ka kay Lord, yung prayer mo na yun, when you ask that in prayer, with faith, that will really happen. Kasi He is our Father. And again, He is generous. He is faithful to His words. No? Magbago man lahat, pero yung words niya, yung promise niya for you, gaya ng binanggit mo, pag alam mo yun, it will really come to pass. Yan, nakakatuwa yung love story lang. Kasi it's really a testament that God answers prayers, that He listens, kahit anong mangyari, na talagang makikinig siya sa mga pinagdadasal mo. So, to end this episode, what's your biggest life lesson so far? Ikaw, Lawrence, muna. Kasi si Bilog actually na-answer niya na yun. Nasagot niya na yun. How about you? What's your biggest life lesson? Siguro, patience. Patience. Kasi, what about it? Ayun, kasi ako, kahit sinasabi kong isang beses lang ako nagpipray kay Lord, medyo mainipin ako. May times na minsan pinupush ko yung parang gusto mo ko agad yung blessing, like, may gusto kong certain na ito, na bagay, pinupush ko makuha ko yung mga ganun. Pero, lately, like ngayon, talagang, after niya kasing makomplete lahat nung mga answer prayer ko, biglang, dun ko na-realize na, sige, bahala na si Lord ko ang gusto niyang, hindi ko na ipupush. Doon may times na nakakalimutan mo rin, pinupush mo. Pero maliliit na bagay lang naman siya. Pero ngayon, pagka yun nga, patience lang pala talaga ang kailangan mo. Kasi, inaalala ko lang lagi yung tinuro sa akin ng bata pa ako, like mga 10, na Lord never says no sa prayer. Laging yes. May much better pa ako sa'yo, or may much better pa ako ibibigay sa'yo, or not yet. It's always those three. Na, technically, hindi naman talaga siya nag-no, kasi nga, may mas better pa siya ibibigay sa'yo. So, yun lang yung like ko inaano pagka sa life ko. Pag may gusto ko, kahit ano pa yan, maliit or malaki. Pagka hinihiling ko, talagang aantayin ko na lang. Yung trusting mo. Kasi darating naman yun Baka hindi lang time pa. Kaya, yung pagiging dependent mo fully in the Lord, that really makes sense. Kaya prayer is really important at the end of the day. Basta wag mo lang sukuan yung hinihingi mo kay Lord. Kasi nga, sabi niya, ask and you shall receive. Basta again, nasa menu. Nasa menu yung hinihingi mo kay Lord. At sabi mo nga, meron laging better. Hindi man mangyari yun, but yung pinaka-specific prayer mo. Pero yun nga, baka mamaya in a different form lang binigay sa iyo ng Lord. Di mo lang na-realize. So, His ways are higher than our ways. His thoughts are higher than our thoughts. Sabi niya, sabi sa Bible, no? Kaya, talaga, alam mo yun, magtitiwala ka lang sa Lord. Kasi, hindi ka niya bibiguin kahit anong mangyari. He will supply every need that you have, and even your wants, He will also supply that. Kasi again, He is a generous Father and He wants you to enjoy this life. And meron ka pang i-add pa, sis? Baka meron ka pang naisip na natutunan mo dun sa relationship niyo?
Ni Lawrence. I mean, your biggest life lesson based dun sa na-experience nyo lang pagdating dun sa God answering your prayer. Nag-isip bigla, ano nga ba ilalagay ko Pero kung wala naman na, I think that's siguro nga next episode na. Okay, balikan nyo na lang life lesson ko dun sa unang episode. Ay, yung una pa rin. Yung pangalawang episode. Yung pangalawang episode. Balikan nyo na lang, guys. Oo, iba pang katauhan yan siya.